So yun guys, nandito tayo ngayon sa Hong Kong International Airport. So yan, tapos namin mag-check-in ng aming baggage. Hindi ng emotional baggage, kundi ng mga baggage namin na dadalhin namin papunta sa destination natin. Lilibot lang tayo rito around Hong Kong International Airport. So hindi ko pa ba nasasabi kung saan tayo pupunta, love. Saan nga ba tayo pupunta, love? Tokyo! Punta kami ulit sa Tokyo, guys. Pagpasok ko, matulog ka na lang. Of course, ito yung miss ko. Toilet, ha? My day. So yun guys, nandito tayo ngayon sa Hong Kong International Airport. So yan, tapos namin mag-check-in ng aming baggage. Hindi ng emotional baggage, kundi ng mga baggage namin na dadalhin namin papunta sa destination natin. Kasi maaga-aga kami nakapag-check-in. Parang 3 hours pa, no? Before yung actual flight. Pero 12:40 AM yung boarding namin. Red eye flight na naman tayo, mga kaibigan. Kasi yun yung mura. Tsaka as tipid traveler pa rin up until now. Gusto ko masulit talaga yung time, di ba? Kaso yung kasama ko ayaw na ng mga ganong klaseng flight eh. Yung mga hindi nakakatulog before gumala, ganun. Although ako rin naman, medyo pagod-pagod level. Pero nandun pa yung nandun pa yung alab ng pagiging traveler. Gusto mo masulit yung isang araw, di ba? Kasi parang nakakahinayang yung isang araw, tapos flight lang the whole day, tapos pupunta lang, mag-check-in sa hotel, tapos wala na. Ganun. So, ewan ko, siguro kapag mga 37 na ako, tsaka magbabago yun. So, mga 7 years pa. But anyway, yun, lilibot lang tayo rito around Hong Kong International Airport. So, hindi ko pa ba nasasabi kung saan tayo pupunta, love? Saan nga ba tayo pupunta, love? Tokyo! Punta kami ulit sa Tokyo, guys. Japan yung tipong babalik-balikan mo talaga. So lilibot namin kayo guys dito sa vlog na to, at isa-share ko kung ano nga ba yung details, detalye, kung paano mag-travel, no, ulit papunta ng Japan. So pare-pareho lang naman yung halos. Pare-pareho pa rin yung proseso. Kung magta-travel kayo papunta ng Japan, mapapinas man yan, Hong Kong, may mga konting pagkakaiba. Pero aalamin natin at i-discuss natin yan dito sa vlog ko. Kaya kung gusto nyo malaman yan guys, keep on watching lang. Let's go. Bye! Ba't nagbabay ka? Wala pa. Gusto mo na i-end yung vlog natin. So yan, tara, libot tayo dito. Hong Kong International Airport, let's go. Ayan o, may Pop Mart na store na rito guys, sa may departures hall. Bago lang to guys, bago lang tong Pop Mart store dito. So, let's go check this out. Kung big fan kayo ng Pop Mart guys, mag-enjoy kayo rito. Although maliit lang yung store, but yeah, look at this, oh, sobrang cute. Laki ni Molly dito, tapos yan, airport security checkpoint, tapos yan, may nakalagay na Hong Kong, ayan. Di ba? Oh, ayan, nakikita niyo ba? Ayan, hindi na ako sasama, ayan. Tapos yan, may cute na luggage dito. Ayan, dami. If you're a big fan ng Pop Mart, ayan, sobrang cute na mga items sila dito. Ah, may Astro Boy sila. And then meron din sila nitong Pop Bean. Ayan, ginawa namin ito sa Shanghai nung pumunta kami sa Matokalagaya. Parang yung sa Hong Kong Disneyland. Ayan, parang may mga mini figures na pwede nyo i-collect. Kasi lalagay nyo sa tumbler or jar. Ayan. Hey! Tapos yun guys, meron din sila parang vendo ng Pop Mart items dito, di ba? So blind box yung mga yan. Ayan, then katabi niya lang ng Pop Mart, ito, mayroong Hong Kong Disneyland na souvenir shop inside. So maliit lang din to. Actually, dalawa yung souvenir shop ng Hong Kong Disneyland dito sa Hong Kong International Airport. So meron dito sa pre-departure area, tapos meron din dun sa may mga gates na. Mas malaki yung store dun sa gates if you forgot to buy some stuff kung nag-Hong Kong Disneyland kayo. So, pwede kayo rito mamili if ever. Marami rin naman sila mga items dito na pwede yung ipampasalubong
sa mga inaanak ninyo, ganyan. Sa kapitbahay nyo na gusto nyo magpakita ang gilas. Bigyan nyo ng pasalubong yung kaaway nyo, di ba? Pang-asar lang yan. But yeah, cute oh. Di ba? Ano yung bag? Ayun daw, cute daw yan. Duffy and Friends. Actually, parang puro Duffy and Friends stuff yun nandito. Sila ang bida dito, guys. Meron din sila to, diba? Ito yung shirt na uso, guys. Diba? Meron din dito, if you want. So, yung price, I think, halos same lang din. So, if you want to, you know, check the prices. Ayan, meron na akong vlog about souvenir shopping sa Hong Kong Disneyland. You can check that one out para malaman nyo kung magkano yung mga presyohan. Wala namang difference yung price dun sa mismong park versus dito sa store nila sa airport. Before even going dun sa departures area, yung sa mismong mga gate, ang dami nang pwedeng magawa rito, ang dami nyo pwedeng makainan, mabilhan ng stuff. Ayan, although ngayon medyo kasarado ng ibang stores dahil nga anong oras na rin, no? 11, mag-11 PM na. But yeah, meron ditong McDonald's, tapos may mga local, yung mga Hong Kong restaurants din. Ayan, na pwede yung makainan, pampalipas oras, gano'n. Tapos yan, Hong Kong Disneyland Store, if you're looking for, you know, some pasalubong pa. Kunwari, nagugutom kayo or gusto nyo mag-check ng stuff. I mean, kung galing kayo ng Pinas, tapos padating kayo sa Hong Kong, pwede nyo ma-access to, akit lang kayo. Pwede kayo bumili ng SIM card, pwede kayo mag-withdraw dito. I think Bank of China yung pinaka-okay yata na ATM na pwede nyo pag-withdrawhan. I think, based na nababasa ko yun yata, yung medyo mababa yung charge. Tsaka maganda yung exchange rate niya. Ayan, ito pala, may Bank of China rito. Sa may departures hall. Daan na kami sa immigration. Doon na lang tayo gumala. Doon namin kayo igagala pa sa sa may gates na. Kasi mas marami doon. Mas makakagala tayo doon if ever, 'di ba? So yun guys, we're through dun sa immigration tsaka dun sa bag checking. Unfortunately, dahil nga 11 PM na, ayan, hindi na namin kayo malilibot sa ibang mga stores dito sa may departures area. I mean, ito na yung gates. So yan, sarado na itong Hong Kong Disneyland store. But as you can see, ayan, ang laki niya, diba? So marami yan, marami kayong pwedeng mabilhan dyan, ganyan. Ayan yung isa sa mga rito guys sa Hong Kong. As in, sobrang on time sila magsara. Yung closing time nila, like 10 minutes siguro, 15 minutes, hindi na sila nagpapasok dun sa store before the closing time. As in, sasarado na nila, ganun, tapos wala na. Yun na yun. Pero dito talagang, parang kang nasa mall, di ba? Yung level ng store nila, pang mall. Ang lalaki. So, yan, may Chanel, may Louis Vuitton. Ayan. Louis Vuitton. Ayan. Tapos yan, dami rin kainan dito guys, around this area. May mga bilihan ng mga duty-free items. Ang daming lounges din around this airport. Well, yun naman talaga, the serve ng Hong Kong International Airport na ma-recognize as one of the top airports sa buong mundo. Sana all na lang talaga. Naiyak, keep up naman tayo dyan. Alam na namin yung gate namin. Gate 43 tayo. So, malapit lang. Ay, mag-aano pa rin yata tayo dyan, love. Magka-train na ba tayo dyan? Hindi na ba? Pero pustahan tayo, magka-train pa rin. Ang Manalo, libreng ramen, di ba? Paramen ka naman dyan. Mamaya ko nakikikwento guys yung mga requirements and all. Chikahan muna tayo for this round of vlogging and all. Kung nagugutom kayo, sakto may mga kainan dito na pwede nyo makainan. Although ngayon 11 PM, kung ganitong klase yung flight nyo or ganito yung time ng flight ninyo, most likely sarado na yung ibang stores or ibang restaurants. But yeah, meron dito yan, Sinsa Eat. Tapos ito, yung Gordon Ramsay. Ayan, Gordon Ramsay plain food to go. So, kung balak nyo lang, chumicha while waiting for your flight, pwede yan. Pero, na-try na namin siya before guys. Hindi naman sa sinisiraan ko si Gordon Ramsay, no? Pero hindi ako nasarapan dyan sa paano nila. Yung bread nila, yung bacon, parang bacon bread ba yung binili natin nun? Basta yun. Sorry Gordon, but it's a no for me. Ewan ko, baka acquired taste. Ang daming sinasabi, no? Pero yan, daming kainan dito guys. May poutine. Tama ba? Poutine. Ayan. Tapos, ayan, may duty free na store. Kasi yung poutine na sinasabi ko.
Ayan. Tapos, may Thai Express. Tapos yun nga, yung Gordon Ramsay na plain food to go. Gates 10 to 36 lang yung hindi nyo kailangan mag-train. Kasi yun, yung ibang gates dito, kailangan siyang i-train guys. Like, nasa ibang building siya, or ibang tower, or ibang part nitong Narnia. Narnia bigla. I mean, ang laki kasi, sobrang laki nitong Actually, itong Terminal 1 pa lang to Yung Terminal 2, alam ko, nire-renovate nila as of now. Tapos ang ganda kasi merong parang K11 na mall, na parang K11, parang yung developer ng K11 Museum na mall. Parang K-Skies ba yun? Basta, parang ganun, di ba? Dine-develop nila ngayon na mall, malapit dito sa airport. Pero, grabe, as in deserve talaga na ang best airport in the world award nitong HKIA. Ayan. Actually, may McDonald's yata rito. Dito ba yun, love? Yung may McDonald's na 24 hours, if I'm not mistaken. Maganda, di ba? Tapos siya, nasa baba. I mean, kailangan yung bumaba para kumain. Tapos may mga food, may parang food court din doon. 10 to 36 yung gate nyo. So, ayan siya. Hindi nyo na kailangan tumawid sa another level, another tower ng HKIA. At yung LV store, nasarado na rin. Pinasara ko na kasi hindi naman ako bibili. Hindi, biro lang. Ayan, dadali namin kayo sa sinapupunan nitong Hong Kong International Airport. Sinapupunan talaga. Wala na masabi. Pero yun, ewan ko, adrenaline na lang to guys. Kasi wala kaming tulog ngayon. As in, lalapag kami ng Tokyo ng around 7 AM Tokyo time. Kasi advance ng 1 hour ang time zone sa Japan. So yun guys, maraming mga rito screens, mga monitors na pwede nyong i-check kung anong gate kayo. Kasi nakakalito rin if first time ninyo rito sa, di ba love, Hong Kong International Airport. Very siya, very, nakakaligaw, very Narnia. Alam nyo yun, hindi kayo sanay pero madali lang naman siya i-navigate. Kasi may mga instructions naman, hindi naman sila nagkulang doon. So, kayo na yung may kasalanan kung mawala kayo. Kung mawala kayo, naasa sa inyo yun guys. Huwag nyo isisi sa developer nitong HKIA. Pero biro lang yun. Again, magtanong, di ba? Huwag mahihiyang magtanong if ever makasalubong yung mga Pinoy. I mean, daming Pinoy rin na nag-work dito, di ba? Sa airport mismo. So, magtanong kayo. Tsaka may mga kiosk sila rito where you can check kung saan papunta or paano puntahan yung location na gusto nyo puntahan dito sa Hong Kong International Airport. So, meron silang mga pag-ganon. Parang sa mga mall, yung directory. Ayun. So, ayun. Dami ko ng dada. Tara na. So, yun guys, sakto, diba? Si Timothée Chalamet. Diba yung apelido niya? Timothée Chalamet. Joker yarn. Tama, diba? Timothée Chalamet ba yun? So, meron ditong playground for the kiddos. So, kung may mga chikiting kayo, tapos gusto nyo manahimik muna sila, ganyan, habang naghahantay kayo ng flight. So meron ditong cute na playground lang na pwede nilang, syempre, mag-play, maglaro, diba? Ayan, diba? Very nice. So yan, dito guys, sa departures area, sa gate, 30? Dito yung McDonald's sa 24 hours. So if gutom kayo, tapos wala kayong makainan, dito kayo pupunta para maka-chicha ng konti. Ayan, 24 hours yung McDonald's dito. So bababa pa kayo dyan para maka-order. Tapos alam ko may iba pang mga food concessionaire. Yun, you can check that one out. Dito lang yan sa Hong Kong International Airport. Hong Kong Tourism Board, baka naman, no? Diba? Pinopromote na nitong Hong Kong. Bidang-bida kayo sa akin. Pero yun, ang daming mga rito, mga bagay na pwede ninyong magawa. Hindi kayo mababore. Iba nga natutulog pa, no, love? Natutulog pa sila talaga kasi comfy naman yung ibang mga lounge area rito. Mga chairs. Tapos, walang nick-nick, tsaka ano yun, love? Surot. Kasi dun sa diba? Naiya, sinurot yung mga tao. Dito wala namang nabalita. Talagang nililinis nila. Actually, ang linis talaga ng airport na to. So, surot free dito. Ayan, sakay na tayo ng train guys. Papunta doon. Muntik pa ako maipit. Muntik pa ako maipit. After nito, Santolan Station. Santolan Station. 40 to 80 tayo guys. Dito na, first stop lang siya. So kung 2:01 to 2:30 yung gate nyo, kailangan nyo pang sumakay hanggang dun sa dulo. Okay? Okay? Diba? Ganun. Ingay naman ng bata. Inawa yung bata.
So yun guys, nandito na kami. Papunta na ng gate 43. Dito rin yung mga lounges actually. So kung mga member kayo or may lounge passes kayo, pwede dito. Dito kayo pupunta. Iba-iba naman, maraming lounges. May Lululemon din dito guys. If you're a big fan of Lululemon. Meron ding duty-free shop. If you're looking for, you know, perfume. Ayan. Mga last minute shopping. Pwede rito. Ano bang name ng store na pala? Duty-free shop. Hindi ko alam. Wala pa lang alam. Bango? Ano yun? Love oh, meron Paradox oh. Ito yung pabango ni ano eh, Emma Watson. Oo nga, Carbon. Ayan. Magkano dito? Ito, bango to guys. Kaso nag-reveal tayo ng pabango. Okay lang, meron akong vlog na nagpabango. Ayun, meron tayo pabango. 1,000? $1,000. Ilang ml yun? 100. Ayan, may flash sale sila guys. 50% off. Up to 50% off. Ayan, meron dito. Naka-sale. Ayan, like this one. Clinic Happy. Actually, meron din mga ano, skincare products na naka-sale din. Like L'Occitane and ayan, meron din dito Jo Malone, no? Naka-sale. 1,096 na lang, diba? Hugo Boss. Meron din. Polo. Ito guys, mabango daw. Versace Eros. ADT. Ayan. Dati Avon lang tayo. Nakasale to. Diba? Bili ko ba? Ayan to. 100 ml pwedeng i-hand carry doon. Ma'am, tester po. Ano pong gusto nyo? Gusto nyo po ba yung floral? Ganyan, musky? So yan, wala pa tayo sa ano, destination natin, na-damage tayo. Hindi, mura na yun actually. Pwede na siya, no? For me. Bango kasi talaga niya. So yun, sabi nila, diba, don't reveal your scent daw. Your perfume. Okay lang yan, vlogger ako. Joke lang. Pero yan, mabango nga siya guys. Gusto kasi yung ganun, yung medyo may ano, may tapang ng konti. Yung tapang lang na kaya kang ipaglaban. Hindi yung tapang na nangangagat, no? Yung tapang na nangangagat. Rar. Gusto kong uminom dahil tutuyuan na ako ng ano, guys, no? Ng lalamunan kaka-vlog. Pero parang gusto ko ng ano, tubig. Tingin tayo. So yun guys, since wala tayong mabila ng tubig, meron sila dito. Ayan, water zone. Ayan, tapos yun, pwede kayong makiinom. Diba? Wala tayong mabila ng mineral water, so this will do. In fairness naman, walang aftertaste ng water. So, okay naman siya. So, kinuwanan ko rin sa loob sa kanya kasi wala nga kami mabilan. So, yun. If you have tumbler guys, reusable cups, ayan. Meron mga water zone dito, water refilling station. Makakatipid-tipid kayo kung sakali. Tapos yun, since wala, late nga yung flight namin, so balancing act yung ginagawa ko nga. Nabiro lang. So yun, wala kang mabilan. Hirap pala mag-vlog habang meron kang hawak na tubig na puno. Sige, magpandango sa tubig tayo ngayon. Oh ba yun? So yun guys, nagantay na lang kami ng flight, ng boarding time. So ayan, dito ko na ikukwento ngayon, no, kung ano nga ba yung mga requirements, ano yung mga preparations na kailangan nyong gawin before your flight going to Japan. So nabanggit ko na kanina, so halos same lang naman, di ba? Kung saan kayo manggagaling, kailangan nyo of course ng passport na valid at least 6 months. At syempre, visa, kasi hindi powerful ang Philippine passport. So lahat ng Pinoy travelers going to Japan for tourism, kailangan ng valid tourist visa. Fortunately, we were granted multiple entry visa, kaya sinusulit din namin. Pero pwede rin kayo mag-apply for single entry. I mean, hindi ko na i-expound masyado, no? Kasi hindi ako masyadong expert pagdating dyan kung paano yung application and all. Pero madali lang yan. Maraming mga vloggers yung nag-specialize dun sa pag-apply ng mga visa. You can check those vlogs out. Kung manggagaling kayo ng Pilipinas, kailangan nyo mag-fill out ng e-travel. So, required pa rin yan. Pero since galing kami ng Hong Kong, so wala kaming kailangang i-fill out na e-travel form. So very convenient yan guys kung gagawin nyo siya prior to your flight para
makapag-pass through kayo ng smooth lang, ng walang hassle. Okay. And then yun, kung kahit saan kayo manggaling, no, kailangan nyo rin mag-fill out ng Visit Japan form. Kailangan nyo i-register yung pagdating ninyo or arrival to Japan. So, you can check the link dito sa description ng video na to para dun sa Visit Japan website. Ito yung legit website nila kung saan kailangan ninyo mag-register. Kung first time ninyo magta-travel sa Japan, kailangan nyo yung mag-register using your email address. If ever naman na returning traveler kayo or nakapag-travel na kayo before, kailangan nyo lang mag-login using yung account na ginamit ninyo or ni-register ninyo, tapos mag-a-add lang kayo ng another entry for your arrival. So very ano lang siya, straightforward, sobrang dali lang. Kailangan nyo lang i-fill out yung form, like yung details ninyo, like personal details, passport, yung dates ng travel ninyo sa Japan, yung address ng tutuluyan ninyo, at yung duration. I suggest na gawin nyo na siya prior to your visit para hindi na kayo ma-hassle. So kailangan din kasi guys ng internet connection para mag-fill out ng form at i-download yung barcode. Kung doon nyo pa siya gagawin paglapag ninyo sa kahit saang airport sa Japan, like Narita, Haneda, Kansai, ayan. So much better if you do it beforehand. And yun, kami, ang iba pa naming pinepara, ano ba tawag? Prepare. Prior to our visit dito sa Japan, bumili kami ng travel SIM card namin. Physical SIM card yung kinuha namin ni Love. Kasi yung iPhone namin, or yung phone na ginagamit namin, may pagbanggit ng brand ng phone. But anyway, yung iPhone kasi na ginagamit namin is yung Hong Kong variant ng iPhone. So yung Hong Kong variant, meron siyang, dual SIM siya na physical SIM. And hindi supported, unfortunately, yung eSIM. Kaya physical SIM talaga. I think 100 Hong Kong dollars or around 700 pesos yung travel SIM for Japan. Good for 7 days na yun. And maganda dun, hindi daw, sabi ng titinda, walang cap yung data. Kumbaga, hindi bababa yung speed kapag na-reach mo na yung certain, cap dun sa data plan mo. Yung real unlimited daw. But first time ko siyang gagamitin kasi ibang SIM yung ginamit namin before. Nabili lang namin to sa sa Kwai Chung Plaza. Saan kami usually bumibili ng mga SIM cards, travel SIM cards. So, $108 Hong Kong dollars. Tapos, ayan, 7 days na to na unlimited roaming data. Tapos, 4G na siya na-enable. Actually, merong 4G, 5G, ganyan. Around 700 pesos. So, yung iba, mas preferred nila yung pocket Wi-Fi. Pero ako kasi, personally, I don't want to bring additional device pa for my, Wi-Fi or data. Kasi yun nga, maliban sa separate pa siya na device, alalahanin mo pa baka ma-lowbat or kailangan mo pa i-charge, ganun. At least yung sa amin, dual SIM or if you're using eSIM, di ba? Isang device na lang, so mas madali. For me lang yun, personally. Pero it's up to you. Kasi if you're sharing naman yung packet Wi-Fi, mas tipid. Unlike ito, na kailangan nyo mag-tether if ever, pero kanya-kanyang trip, di ba? Nagpapalit na rin kami ng yen. Yung budget namin is around 15,000 pesos or around 40,000 yen yun for now. Yun yung kumbaga yung yen na gagamitin namin. Maganda pa rin magpapalit ng yen na meron kayong bills or pera. Kasi some of the stores, especially yung mga local restaurants, yung mga maliliit lang na resto, mga ramen shop, ganun, they won't accept credit card or e-payment pa. As in, cash only lang sila. Just to be sure, much better kung meron pa rin kayong yen on hand. Ang technique namin ni Love, kapag yung store is nag-a-accept ng credit card, magka-credit card kami. If not, then yun, tsaka namin gagamitin yung yen namin. Of course, yung itinerary, kailangan i-plan out nyo rin kung ano yung, di ba? Ano yung mga pupuntahan ninyo, and I'm really excited about this trip kasi yung mga hindi namin nagawa nung first trip namin, sobrang nakaka-FOMO. Alam niyo yun, like, ang dami pa rin namin hindi nagawa sa Tokyo, sa Japan, nung first trip namin. Even my very first trip na ako pa lang, na nag-solo travel ako to Japan, sobrang dami. Tapos yung second travel niya, syempre si Love, first time niya. So, I wanted to make sure na mapuntahan niya rin yung mga napuntahan ko na dati. Kasi yun yung mga talaga, iconic at must see. 'Di ba? Kapag especially kung first time yung sa Japan. But now, since hindi na namin first time, so yung mga napuntahan na namin dati, hindi namin mag-spend ng time napuntahan pa yun. Pero ang pinaka gusto namin gawin ngayon is mas
chill. Tatry namin maging chill pa rin. Pero kasi dun sa itinerary ko, kahit medyo marami pa rin siya. Pero kasi mas, ano na siya, kung ano na lang yung mas malalapit, di ba? Kung ano na lang yung magkakalapit, ayun, yun na lang yung pupuntahan namin. Yung mga hindi namin nagawa, like cafe hopping, kumain, mag-food trip, sobrang hindi namin siya nagawa before. Ayan, this time around, try namin na mas i-savor yung moment. Of course ako, bilang gusto ko ng thrill, ako mag-Tokyo Disney Sea pa rin ako, na ako lang. Dahil si Love, meron siyang errand that day. May separate siya na kailangan gawin. Ayaw niya rin talaga, hindi siya talaga mahilig sa amusement or theme parks. Pero ako, mag-Disney Sea ako para dun sa Fantasy Springs, ayan. I will share that experience with you guys sa separate vlog kapag nakapunta tayo dun. So, yun yung mga ano natin, no? Preparations and all. And yun nga, we are going there pre-autumn, so hindi pa ganun kalamig. Pero based dun sa mga nagpo-post, sabi nila bukas na raw yung aircon sa Japan ngayon. Hindi na ganun kainit, hindi na ganun ka-humid. Kasi sobrang sweltering daw yung summer. Wow, sweltering, di ba? Talagang mainit kung sa mainit yung summer sa Japan. Kaya lagkitan. Buti na lang hindi na raw ganun kainit. So sana Lord, fair weather and maganda pa rin yung maging trip namin. So, yun yung ano, details ng ating pag-travel sa Japan. Again, we're coming from Hong Kong, pero yun, applicable naman yan kung ano yung mga na-share ko na detalye sa inyo guys, kahit sa Pilipinas kayo manggagaling. So, yun. O, diba urinal guys, para ako nasa airplane ako. Diba? Social ang urinal sa HKIA, diba? Ayan. Wala lang. Nadagdag ko lang sa vlog. So yun guys, meron sila dito mga desk or, you know, parang study table. Tapos, merong mga outlets, power outlets. So, pwede kayo mag-laptop. Ganun. Merong USB, tsaka USB-C. Ayan. Tapos, siguro ito yung plane namin later. Finally! Medyo delayed, guys, ang aming pag-board. Pero hindi kami na-bore. Let's go! Tokyo! See you! Welcome to Tokyo. For your safety, please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt sign has been turned on. Be careful when opening the overhead compartments, as items inside may fall out. Thank you for flying Cathay Pacific, a member of the One World Alliance. Touchdown Tokyo! We're here! Finally! Oh my gosh! So cute! We're in Japan! Ah, this is so cute! Hey! We're officially here in Japan! Ang cute! Oh my god! Tapos si Snorlax, ah. 飛行機をお降りの際にはお忘れ物のないようお確かめください。 Hey, we're back in Japan! Kinikilabutan ulit ako. We're now here in Narita International Airport. Mag-aayos lang kami ng aming SIM card, guys. Para travel ready na tayo, Japan ready. Ganun. Hindi kasi namin na ayos kanina habang nasa plane dahil nasa loob ng bagahe ko pala yung SIM card ko. But let's go! So yan guys, maglo-load muna kami. Ito, charge. Yan, pasok ng IC card. Nag-load muna kami ng IC card namin. Ayun, may load ka pa. 750 pa. Dagdag ka na lang muna ng 1K. Yes. Ayan. Thank you. Okay. Please make sure that you don't Sukli mo. leave anything Wala kang sukli. behind. So yun guys, dito kami sasakay. Ayan, Keisei Line, Narita Airport. Papunta doon sa aming hotel, sa Asakusa. So, let's go.
Hi. Kwento ko later yung naging experience namin sa immigration. Pero now, habulin lang namin yung train namin going to Asakusa. So doon kami magstay for our trip dito sa Tokyo. So yun guys, waiting na lang kami ng aming train going to Asakusa. So, ayun, tama na pala yung sinabi ko kanina. So, ayan, yung Keisei Line, Platform 1 from Narita Terminal 2. Ayan, so 1 hour din yung travel time from dito sa airport papunta ng Asakusa. Isa talaga dun sa nakakalito dito sa Tokyo specifically. Hindi kahit sa Osaka, no? Sa Japan. Parang iisa lang yung line nung train, tapos iba-ibang tren yung dumadaan, iba-ibang ruta. So kaya yun, medyo nakakalito siya lalo. Ako, third time ko na rito, hindi ko pa rin kabisado. So talagang kailangan ng matinding research at experience din, diba? Doon ka matututo. Oo, nagtanong lang din talaga kami. Niloadan lang din namin yung IC card namin. Actually, itong IC card na to, nabili pa namin siya sa Osaka. Nung nag-Osaka tayo, diba? Kasi gumagana rin talaga siya. Ayun nga, IC card, iCoca card to. So gumagana pa rin siya dito sa Tokyo. Kahit sa, ayan o, Kansai One pa. So sa Osaka kasi namin to na-purchase nung una naming punta together ni Love. Ayan, niloadan na lang namin. Nililista ko kung magkano yung expenses. Kasi nung first time namin pumunta rito ni Love, hindi ako naglista. May nagtatanong kasi last time, dun sa vlog, sa Japan vlog namin last time, kung magkano yung nagastos namin. Hindi ko masagot kasi hindi ako naglista talaga nun. So ngayon, try naming maglista para ma-share sa inyo kung magkano yung naging budget namin. Minsan kung ano yung mas convenient for us, doon kami. Depende. Pero may times din talaga na, syempre kung saan mura, doon tayo. Pero most of the time, kino-consider namin yung convenience namin ngayon. Hindi kasi dati talaga, di ba? Nung budget traveler ka, talagang kung ano yung mura, doon tayo. Grabe pa yung flight namin kanina. Maano siya, maalog. Turbulent lang na dumaan kami sa Taipei. Oo, grabe. Medyo may wow eh. Medyo may may pagdadasal na nangyari. May pagtawag sa Panginoon. Oo. May mga sudden na ganun, swoops. Pero okay naman, eto, buhay kami, di ba? Nakarating tayo ng Tokyo ng buo. Yun naman ang importante. Ang expected time of arrival namin sa Asakusa is around 9:30. Around that time. So maaga-aga pa rin. Pero ang mahirap doon, 3 PM pa yung check-in namin doon sa hotel namin. Kamusta naman, di ba? Pero yun, iiwan lang namin yung luggage, tapos mag-room tour din tayo. Papakita namin sa inyo kung ano yung pag-i-stayan namin or saan kami mag-stay dito sa Tokyo. So, yun lang. Yun lang. まもなく6番線に快速押上スカイトレイン。日暮里県線上の方面から出ています。浅草を出ますと東日本橋に停車いたします。次、押上行きが到着します。 So yun guys, take note of this. Ayan, papakita naman nila kung saan yung may elevator. Kasi yan, katulad yan, A5 yung exit namin papunta dun sa hotel. Pero stairs lang yun. So, tingnan nyo naman kung gaano karami yung luggage namin nila. Hindi namin kakayanin mag-stairs, diba? So, dun tayo, A to B, tapos lakad na lang sa labas. Please insert money. So guys, we're now here in Asakusa. Punta na kami ngayon ng Hop-In. Doon kami mag-stay. So, oo nga, may Appa Hotel din dito. But yeah, medyo gloomy lang yung weather pero hindi naman umuulan. Fingers crossed. Sana hindi talaga siya umulan. Sana ganito lang. Tsaka yun nga, hindi na mainit. Although hindi naman sobrang lamig, pero hindi siya sobrang init. So, goods na rin, diba? Hindi na summer. Hindi na summer. Summer is officially off.
Yeah. Bukas ng aircon dito sa Tokyo. So yun guys, maganda yung location nitong hotel na nabook namin. Malapit siya sa Sensoji Temple. Tapos malapit na rin siya dun sa Tokyo Skytree. Plus yung Golden Third or Golden Flame, yung parang Golden Flame yata na Asahi. Parang Jebs. Tapos yun yung Tokyo Skytree. So sana clear yung weather later kasi mamayang gabi doon kami sa Skytree tatambay. Punta na kami, medyo malayo lang yung lakad namin kasi iba yung exit na pinuntahan namin or in-exitan namin from the metro station ng Asakusa. Kasi yun nga, bilang ayaw namin magbuhat ng luggage dun sa stairs, humanap talaga kami ng elevator. Tara, tuloy-tuloy na natin to. And this is cleaning day. Every Sunday, so Okay. So yun guys, meron siya dito, map sa Hopin. Then yeah, dito nyo rin hindi pwede makita around the area. Dito kayo po ng amenities nyo, hairbrush, razor, body towel, yan, mga bath salt and all. So wala yan sa room kapag punta nyo. Then ito, nightwear, pwede rin. Tapos ito, pwede kayo kumuha ng free coffee dito. Ayan. Kasama na yan. So yun guys, ito lang yung room namin dito sa Hopin. Actually double, ano lang to, standard double room, di ba? Double bed dito, tapos ito na yung mga controls. Ayan. Pwede nyo i-dim yung light or pwede nyo hindi i-dim yung light. Power outlet, dalawa yun nandito sa may bedside. Tapos dito sa parang study table or one sa desk. Dalawa lang. Mini ref. Ayan. Lagyan na namin tubig dyan. Tapos yan, meron lang silang electric kettle. Tapos yan, may TV. Ayan, may Netflix pa yan. Ayan, tapos meron lang itong hangers. Ayan. Actually, mas malaki-laki to ng kahit papano. Mas spacious to. Kung ikukumpara dun sa binook namin before. Actually, hindi ko na room tour yan eh. Diba? Kasi wala akong ito-tour guys. Kasi literal na yun na yun. Pagpasok mo, matutulog ka na lang. Yung sa Appa Hotel, Higashi, Nihonbashi, Ekemae. Doon kami nag-stay dati. So, ito yung comfort room, restroom, shower room. Ayan, okay naman siya. Ayan, ito yung shower area. Tapos, of course, ito yung na-miss ko. Yung toilet na may bidet. Automatic. O, diba? Welcome to Japan talaga pag meron na yan. So, pagbalik ng Hong Kong, wala na yan. Ayan, kompleto naman yung mga kailangan, yung mga pangunahing pangangailangan no, kapag nandito kayo. So, ayun, medyo maliit lang talaga. I mean, normal yan dito sa sa Tokyo, sa Japan specifically, 'di ba? Talagang maliliit lang yung spaces, but basically yun lang yun. And then meron lang konting space dito, lagay ko na rito yung malaking maleta, isa naming maleta. Tapos meron lang ding pwedeng lagyan ng mga gamit dyan and all. Tapos, yeah, pwede rin. May space din. Kaso nakakatakot. Mamaya si Sadako biglang gumano dyan. Pwede nyo na rin ilagay dyan, di ba? Itabi yung mga maleta in case. But for us kasi yan, we have 4. Tapos dalawang carry-on luggage. Tapos dalawang malalaking luggages. So, meron din pala sila to. O, di ba? May hair dryer kahit pa paano. That's basically it. Ito yung Hopin Tokyo Asakusa standard room nila. Alam ko may mas malaki pang room. Ito yung nakayanan ng budget namin. Pero okay naman siya. For me, this is much better. Location-wise, na-appreciate ko itong Asakusa. Kasi very accessible niya. Tapos lahat ng pwede niyo makainan, pwede niyo mapuntahan. Very walking distance lang guys. Kaya location, price, pasok, self-service siya eh. Yung mga amenities, yung mga kailangan nyo na toiletries and stuff. Kaya nang bahala akong kumuha doon. So may free coffee. Ayan, tapos very yung service na rito, yung mga tao, very naman sila. Accommodating. And sorry sila ng sorry, di ba love? Sorry late yung check-in. Sorry nag-antay ka na matagal, ganun. So very courteous naman sila. Pero yun talaga yung standard. Like 3 PM talaga yung check-in time.
And then, check-out is 11 a.m. Medyo mas maaga. Mas maaga as compared din sa mga ibang usual hotels. Pero, for us, hindi na namin yun imamind kasi maaga rin yung pag-check-out natin, di ba? Sa last day namin. So, yun. Just for your information lang. Again, we booked this ng around mga 3,800 plus. Less than 4,000 Hong Kong dollars. So, that's around like less than 30. Around 30,000 pesos kung ikukumpara or i-convert into peso. So, for 6 days na, for 6 days na yun, 6 days, 5 nights, bumapatak siya na around 5,000 pesos per day. Dalawa na rin naman kami rito ni Love. So, okay na, di ba? I mean, for us, location, price, basta may matutulugan, merong na number 2. Yun talaga yung mahalaga. Goods na yun sa amin. Yun, after this, papahinga lang talaga kami, guys. As in, I think magpapahinga lang talaga. Then, hindi na namin alam kung makakapunta pa kami sa Tokyo Skytree. Kasi unang-una, sobrang cloudy. Hindi ko alam baka hindi namin ma-appreciate yung view. Pero kasi nagbayad na kami ng ticket. I'm not sure. Tignan natin pa, di ba? Kasi ngayon, medyo makulimlim. As in, naagang dumilim. Hindi ko alam dahil ba maulan or what. Pero usually talaga ganun sa Japan. Like, ganitong pa-autumn, tas winter, ang aga ng nighttime nila. Kasi nang agang dumilim. Tapos, yun lang talaga itinerary namin. Lumibot around Asakusa. Then, tomorrow, ang labanan. Ang totoong laban. Tomorrow, magsisimula ang totoong laban. Pero, again, dito lang din kami around Tokyo. Hindi na kami pupunta dun sa mga ibayong lugaran, mga ganun. Pero may isa lang pala kami pupuntahan, no? Na medyo malayo-layo. As a fan, bilang pinalaki ng GMA Primetime na puro anime. Tapos yung hapon na Slam Dunk. So, may pupuntahan kami na para sa mga Slam Dunk fans tulad ko. Na hindi naman super fan. Pero nag-cheer din tayo kay Sakuragi Rokawa before, ganyan. So pupuntahan namin yung isa sa mga iconic places na pinuntahan. Or kung saan binase yung manga na Slam Dunk. At least yung ilang scene dun. Okay, so yun, yung Kamakura pupuntahan namin yan. So isasama namin kayo, wala kayong choice kasi nanonood kayo ng vlog ko. So guys, finally yun, na drop off na namin yung aming luggage. Kasi 3 PM pa nga, so wala pang 10 AM. Ayan, so mga ilang oras pa kaming lilibot muna around this area. Actually, ang dami na namin pwedeng magawa ni Love dito. Sobrang excited na rin ako at ipapakita namin yan sa inyo guys sa susunod naming vlog. But yun, before I end this vlog, gusto ko lang i-share yung naging experience namin kanina. Like, sobrang smooth lang. Although, medyo mabagal talaga ng immigration. Kasi very manual pa rin. Wala silang like e-channel. Hindi katulad sa Hong Kong na kahit tourist ka, pwede kang mag-go through sa e-channel yata. Or basta may mga special lanes na mapabilis yung proseso ng immigration. But still, every time na pumupunta ako rito, na-excite pa rin ako. Like, ang dami pa rin pwedeng magawa at ang dami pa namin hindi nagagawa pa na gusto namin gawin. You know, so FOMO is real pag pumunta ka sa Tokyo or Japan. Kasi pagkapunta mo, tapos makakapanood ka na naman, makakita ka na naman, ay, sayang di natin napuntahan, no? So yun, babalik at babalik talaga. But yun yung naging experience namin guys. And yeah, this is where I will end the vlog. Ipapakita namin later yung magiging adventure namin ni Love dito sa Tokyo. So we will be staying here for 6 days. Almost a week, sayang nga hindi pa naging 10 days ganun. Pero yun, maraming salamat guys sa pagsama sa aming vlog. Kung nagustuhan nyo ang episode na to, don't forget to like, share, comment, and subscribe. This has been JB Domingo with my girlfriend. Yeah. Stay safe, God bless.